Paano nag-evolve ang video games? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nag-evolve ang video games. Mula sa simpleng tuldok na gumagalaw sa lumang computer hanggang sa napakalalaking online worlds na kayang pagsamahin ang milyon-milyong manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paano nga ba nagsimula at nag-evolve ang teknolohiyang ito sa paglipas ng mga dekada? Well, class, iyan ang ating aalamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Axtro Gamer Girl. Salamat sa suggestion mo. Bago pa magkaroon ng PlayStation, Xbox, at mga smartphone, nagsimula muna ang lahat sa mga eksperimento ng mga siyentipiko noong dekada 40 at 50. Hindi pa talaga entertainment ang layunin noon. Ginagamit nila ang mga computer upang magsagawa ng iba't ibang kalkulasyon at pagsasaliksik. Noong 1958, gumawa ang Amerikanong physicist na si William Higginbotham ng simpleng larong tinawag na tennis for two. Gumagamit ito ng oscilloscope bilang screen at ipinapakita ang dalawang tuldok na nagpapalitan ng bola. Hindi pa ito ibinebenta sa publiko, pero isa ito sa mga pinakaunang interactive electronic games sa kasaysayan. Pagsapit ng 1962, nilikha naman ng mga estudyante sa MIT ang Space War. Isa itong larong pangkalawakan kung saan naglalaban ang dalawang sasakyang pangkalawakan. Dito nagsimulang makita ng mga tao na pwede palang gawing libangan ng mga computer. Pagdating ng dekada 70, biglang sumabog ang industriya ng video games. Lumabas ang arcade game na Pong noong 1972. Napakasimple ng konsepto, 2 paddle at 1 bola. Pero noong panahong iyon, sapat na iyon upang magtipon-tipon ang mga tao sa mga arcade. Unti-unti ring pumasok ang video games sa mga tahanan. Lumabas ang mga home console tulad ng Atari 2600 noong huling bahagi ng dekada 70. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang pumunta sa mall upang maglaro. Noong dekada 80, sumikat ang mga karakter tulad nina Mario, Pac-Man at Donkey Kong. Ang mga bata noon ay hindi pa humihingi ng Wi-Fi password. Ang hinihingi nila ay dagdag na barya. Ang tunay na kalaban noon ay hindi ang final boss kundi ang nanay mong sisigaw ng umuwi ka na, alas 6 na. Ngayon, class, mula sa mga simpleng pixel at tunog na ting-ting, lumipat naman tayo sa panahong nagbago ng tuluyan ang hitsura ng video games. Pagsapit ng dekada 90, pumasok ang video games sa bagong panahon. Unti-unting nawala ang limitasyon ng 2 dimensyon at nagsimula ang rebolusyong 3D. Noong unang bahagi ng dekada, uso pa rin ang mga console tulad ng Super Nintendo at Sega Genesis. Ngunit nang dumating ang Sony PlayStation at Nintendo 64, nag-iba ang lahat. Biglang naging 3 dimensyon ang mga mundo sa loob ng screen. Lumabas ang mga larong tulad ng Super Mario 64, Tomb Raider, at The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Hindi na lang kaliwa at kanan ang galaw ng mga karakter. Pwede nang umikot, tumalon, lumangoy, at maglakbay sa malalawak na lugar. Kasabay nito, umunlad din ang teknolohiya ng graphics at sound. Ang dating tunog na beep-beep ay napalitan ng mas makatotohanang musika at boses. Ang dating parisukat na karakter ay nagkaroon ng mukha, ekspresyon, at personalidad. Noong panahong ito, nagsimula ring sumikat ang mga computer games.
dumami ang mga strategy game, role-playing game, at first-person shooter. Maraming estudyante ang nagsasabing gagamitin lang nila ang computer para gumawa ng assignment. Pero pagdating ng 10:00 ng gabi, biglang may importanteng misyon pala sa laro. Nagsimula ring mabuo ang konsepto ng multiplayer gaming. Hindi pa uso ang mabilis na internet noon, kaya madalas ay magkakatabi ang mga manlalaro sa iisang silid. Ang tunay na laban noon ay hindi lamang sa screen. Minsan, may argumento pa kung sino ang nandaya o kung sino ang humila ng controller. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kwento. Dahil pagsapit ng bagong milenyo, tuluyan nang nabago ng internet ang mundo ng gaming. Pagsapit ng dekada 2000, binago ng internet ang mundo ng gaming. Ang dating larong nilalaro ng mag-isa ay naging pandaigdigang karanasan kung saan pwedeng makalaban ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, sumikat ang mga gaming cafe at smartphone games, kaya halos lahat ay nagkaroon ng mini-game console sa bulsa. Sa kasalukuyan, meron ng esports tournaments, live streaming, virtual reality, at cloud gaming. At may mga profesional nang kumikita mula rito. Isipin ninyo, class. Dati, pinapagalitan ng bata dahil sa kakalaro. Ngayon, may mga magulang nang nagtatanong, "Anak, may practice ka ba para sa esports tournament?" Ngunit kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, mahalagang pag-usapan ang epekto ng video games sa tao. May mabuting naidudulot ang video games, gaya ng pagpapahusay ng problem-solving skills, reflexes, at teamwork. Ngunit kapag sumobra, maaari itong makaapekto sa tulog, pag-aaral, at kalusugan. Sa mga nakaraang taon, mayroon ding mga ulat tungkol sa ilang batang naaapektuhan ng mararahas na content at mapanganib na interaksyon sa ilang online games at platform, kabilang ang Roblox. Kaya mahalaga ang tamang gabay ng mga magulang, disiplina, at balanse sa paglalaro. Ayan class, quick recap na tayo. Mula sa simpleng eksperimento noong dekada 50, naging online at mobile games ang video games ngayon. Bagamat nakatutulong ito sa paghasa ng iba't ibang kasanayan, mahalaga pa rin ang disiplina, balanse, at gabay ng mga magulang.